Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at pinatatanong sa kanya, "Kayo po bang pinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan. Sabihin niyo sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, pinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilap? Anong ibig niyong makita? Sa bang tambo na inuugay ng hangin? Ano bang ibig niyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking pinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. At sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kaysa kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikatlong linggo na po tayo sa 4 na linggo ng Adbyento. At alam natin, tuwing third Sunday of Advent, tinatawag po natin ito na Gaudete Sunday. Kaya nga magmula po sa kulay lila, ay nandyan tayo sa kulay pink. Sabi nga sa inyo, kulay ng leche plan. Diba? Ang kulang na lang ay, hindi pala leche plan, gelatin. Diba? Yung gulaman na may pineapple. So, malapit na talaga yung Pasko. At pumupusyaw yung kulay ng lila para ipalala sa atin, ito na. Sa katunayan, bukas na po yun ng gabi, yung simula ng simbang gabi at yung simbang gabing madaling araw, December 16. At nandun na, ipinararamdam na po sa atin na nandun ba yung joy? Diba? Yung ibig sabihin po ng Gaudete. Meron na ba talaga tayong galak? Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masaya? O, diba? Meron na bang saya? Meron na bang galak sa bawat isa sa atin? At yan yung tema ng mga pagbasa po natin. Galak, tapos dun sa ikalawang pagbasa natin, yung pagtsatsaga, diba? Kaya nga kapag ka may tsaga, may kari-kari na ngayon, diba? Hinilaga, ordinaryo na lang, lutong tamad araw-araw. Pero, yun po eh. At yan yung katanungan sa atin ngayon. After 3 weeks, papasok na po tayo sa ikatlong linggo. Nasisilip ba natin yung galak na yun? At hanggang ngayon, ang ebanghelyo pa rin natin mga pagbasa, tumutukoy kay Juan Bautista. Kasi yun po yung mahalaga pa rin na taglayin natin. Pero dito, yung Juan Bautista na natutunghayan natin, hindi na yung Juan Bautista na nandun lang sa ilang na nangangaral. Magsisi kayo, ihandaan yung daraanan ng Panginoon. Ngayon, nakakulong siya. Ayaw, hangad natin, sana may makulong bago pa dumating yung Pasko. Si San Juan Bautista, nakakulong na. Pero siguro nagtatanong din si Juan Bautista, ba't ako nakakulong? Ako nga yung nangangaral ng pagsisisi. Ako nga yung nangangaral ng paglaya ng mga bilanggo. Ako nga yung nagsasabi na tutuwid yung mga landas.
Yun yung tanong ngayon ni Juan Bautista. Para bang siguro sa sarili niya, may kulang ba? Pagkakamali ba ako? Ano nga ba nangyari? Kaya nga ang tanong niya sa Panginoon, nagpasugo siya nung disipulo niya, kayo po ba talaga yung hinihintay namin o meron pang iba? Sasabihin ng Panginoon, bumalik kayo, sabihin niyo to sa Kanya. Sabihin niyo sa Kanya, nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi. Kung isipin po natin sa panahon natin ngayon, nangyayari din naman yun. Gumagaling yung mga ketongin. Yung mga ketongin na malakas sa politiko. Di ba? So, yun po yung sitwasyon natin eh. Nagkakaroon ng benepisyo yung mga tao na malapit do sa mga may impluwensya. Yun po yung katanungan sa bandang huli. Bakit nga ba parang eto na yung mga magagandang bagay at tayo ay isang Kristiyanong bansa. Alam natin kung ano yung pag-ibig, alam natin kung ano yung pagtutulungan, alam natin kung ano yung katapatan at lahat. Ano nangyari? Anong kulang? At yan din po yung tanong, kayo po ba? At yun yung sagot. Kaya nga, makikita natin kung minsan, Jesus is the answer. Ano po yung kadugtong doon? But what is the question? Anong tanong? Sa lahat. Si Kristo ang sagot sa lahat. Eh, paano yun? Ang makikita natin sa sabsaban ay isang sanggol na nasa sabsaban. Ang pampasko nga ba ay ang makita natin ng Panginoon na cute? Simula bukas ang pagninilayan natin, yung unang Pasko, yung kwento, paano pinanganak ang Panginoon. Pero hindi matatapos yung kwento ng Panginoon sa pinanganak siya sa sabsaban at masaya tayo kasi may baby shower o mayroong birthday. Ang tanong, pagkaraan ng 1,000 taon na lumipas, saan nga ba magmumula talaga yung kasayahan natin? Wala sa kahit na anong mga ginagawa natin ng mga paghahanda at palamuti ng Pasko. Wala sa mga party, wala sa mga reunion, wala sa mga regalo, wala sa mga palamuti. Kahit nandyan lahat yan, laging may kulang pag wala ang Panginoong Hesukristo. Ang sanggol na inilalagay sa sabsaban ay napakagandang halimbawa sa atin ng Panginoong Hesukristo na mag-aalay ng kanyang buhay. Masaya tayo dahil sumilang ang Panginoon at siya ang kahulugan ng buhay natin. Sa kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya nga po, inihahanda natin yung ating sarili. Tinutuwid natin yung ating mga sarili. Huwag tayong mamitawan, magtiyaga tayo. Kagabi, nagising po ako nung, di ba na tingnan ko ano yung oras. Ang naramdaman ko, namumulikat uli yung paa ko noona. Kasi palamig na po eh. Pero napansin ko, hindi yung pulikat ko. Napansin ko yung ipit ko po ng ugat doon sa kaliwang paa. Na nung nadapa po ko ilang buwan na yung nakararaan, hindi nakaipit yung ugat. Sabi ko, pambihira naman. Yung kabilang tuhod, may osteoarthritis. Yung kabilang paa naman, naipit yung ugat. Pero sa kabila po nun na nagmumukmuk ako, sige, lakad pa din yan hanggat pwedeng ilakad. Hanggang sa huli, tinanggap ko na talagang ipit. Pero yan, nagpalagay po ako luhuran doon sa gilid para naka-genuflect. Tapos ilakad lang na ilakad. Tapos kagabi, nung alimpungatan po ko, sabi ko,
tiisin kong iunat. Nandyan eh. Tapos nung inuunat ko pong ganun, naunat. Sabi ko, tingnan mo nga kako, sa 3 linggo ng Adbyento, ang biyaya sa akin ng Panginoon eh, natuwid yung ugat. Ganun pa din. Problema ko pa din po, overweight. Problema ko pa din yung osteoarthritis. Problema ko pa rin yung buhol-buhol kong ugat na AB malformation. Pero ang mahalaga sa lahat, nandun yung simple joy, nandun yung patience. Hindi ka tumigil. Hindi maging dahilan yun para sabihin mo, ayoko nang lumakad. Tinatamad na ako. Yun po yung mensahe sa atin din eh. Sa buhay natin, ang dami nating mga bagay na kinakaharap. Ang daming bagay na gusto nating magawa. Ang daming mga bagay na iniisip natin, sana ganito o ganyan. Pero bakit ganun? Sa huli, ang simpleng sagot lang po talaga, si Jesus. Na talagang hanapin natin ang tunay na galak natin na si Jesus. Bakit nga ba hindi gumagaling ng lubos yung bulag? Bakit nga ba hindi natutulungan ng lubos yung mahirap? Ba't nga ba hindi tumitino yung karsada natin? Nauwi na doon sa karsada. Ay, yun nga, titingnan nyo po eh. Yung karsada natin, taon-taon binubungkal. O, sasabihin nila, wala namang bakal. Sabi, ba't ikaw yung expressway? Wala. Eh, yun nga eh. Ba't nga yung expressway, walang bakal, libo-libo dumadaan, ang tinutino. O, eh bakit? Pag tiningnan po natin sa bandang huli, anong kulang? Ang kulang is si Jesus. Kasi kung si Jesus yung ilalagay natin, magtsatsaga tayo. Kung si Jesus yung ilalagay natin, ang iisipin natin, hindi lang yun tayo yung masaya. Baka mamaya, yun nga eh, paano ba tayo makapagpapasaya? Paano ba tayo makatutulong? Paano ba tayo makadadamay? Paano nga ba tayo magiging daluyan ng pag-ibig ng Panginoon? Isang araw, nagmisa po ako doon sa mga pulis. Tapos meron pa ako mga kinausap, lahat. Nung papaalis na po ako, may lumalapit sa akin na pulis. Inantay pala ako. Mga ano rin po yun, mga 7 minutes din siguro yun na naghihintay siya. Papasakay na po ako doon sa sasakyan. Lumapit siya. Sabi niya, Father, pwede po bang humingi ng ekstrang ostya? Sabi ko sa kanya, aanhin niyo po. Ba't po kayo humingi ng ekstrang ostya? Gusto doon niyang iuwi doon sa kanyang ina na may sakit. E noong una, iniisip daw niya yung kinumunyo niya, iuwi niya. Hindi ka pa po pwede po yun. Kailangan tanggapin niya yun. Eh lumapit siya. Pwede po bang bigyan niyo po ko at iuwi ko po doon sa may sakit kong ina? Tinanong ko po, sabi ko, saan po ba ako yung lugar niyo? Yung malapit lang naman. Sabi ko, hindi, mas maganda po kako dyan. Dalawin natin yung nanay niyo para kako mapahira ng langis, tapos madala siya ng regular na komunyon. Natutuwa po ko habang iniisip ko po yan, makita mo, ito yung isang hindi lang ordinaryong tao, pulis pa. Tapos makita mo yung pagmamabi ko, kailan po ka? Sabi, nandun naman po ako. Sinasamahan ko din po yung aking ina. Tapos nung natunguhan ko po, nakabantay silang 3 magkakapatid na lalaki. Siguro pumunta din dahil alam na dadalawin nung ganong oras yung kanilang ina. So doon makita nyo po na alam nila na lumalala yung sakit. May cancer yung ina nila. Lumalaki yung bukol niya doon sa katawan. Pero doon makita niyo po yung hangad ng tao, hindi siya bumibitaw. Gusto niya madala yung Panginoong Hesus. Ganyan din po sa buhay natin. Lahat ng mga bagay na mangyayari sa buhay natin, mangyayari po yun eh. Hindi perpekto ang mundo, tatanda, magkakasakit, may problema, may pagsubok, lahat. Ang kailangan lang talaga, katulad ni Juan Bautista, huwag tayong bumitaw. Patuloy nating hanapin ang Panginoong Hesus. Kaya masaya lagi yung Pasko. Kasi yun yung Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang sarili. Kaya nga po, si Jesus, pinanganak sa sabsaban.
Hindi isang magandang tablo lang po yan na romantic tingnan na nasa sabsaban. Si Jesus ay nandun sa manger. Yung sabsaban, kakainan ng hayop. Pag-iisipin po natin dahil si Jesus, Eucharistia. At patuloy na binubuhay tayo sa pagbibigay ng kanyang sarili sa atin. Sa Eucharistia, patuloy na iniaalay ng Panginoon ang kanyang sarili ng lubos para baguhin tayo, para mabuhay sa bawat isa sa atin. At magiging masaya yung Pasko, hindi dahil sa mga palamuti nito, kundi nandun sa katulad din ng pag-aalay ng Panginoon na mamatay din tayo sa ating pagkamakasarili. At nandun na tayo'y makapagbahagi. Ngayon po yung magandang Tagalog natin na sharing. Pag nagbabahagi ka, iba po yung sa nagbibigay. Kasi pwede ka nagbibigay galing sa nakaw. Pwede nagbibigay galing sa sobra. Pero pag nagbabahagi ka, may binaambag ka mula sa sarili mo. At yung tunay na pagbibigay ay pagbabahagi. May lakip na pag-aalay ng buhay. Kaya merong pagtitiis, kaya merong pagtsatsaga, kaya merong pagsasakripisyo. At pipiliin natin yung mga bagay na yun dahil tayo ay nagmamahal. Gusto nating maging maliwanag yung ating Pasko, wala po yan sa parol o Christmas lights. Gusto nating maging sabihin talagang satisfied, wala po yan sa mga pagkain o mga handa. Ang kailangan lang natin si Jesus. Sabi nga po dun sa isang portrait, simply Jesus. Ang Panginoong Jesus. Sa huli, gusto ko po kayong iwan ng isang awit. Kasi si Jesus, tinatawag po nating prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. Si St. Francis, meron po siyang napakagandang panalangin na alam natin at awit. Kahit hindi lamang tayo na mga Katoliko, ang mga Kristiyano, kinikilala nila lahat yan. Kaya nga parang universal saint si St. Francis. Yung kanya pong prayer for peace. Meron po akong natisura na kanta ni St. Francis. Ang ganda po ng pagkakaawit na habang pinakikinggan mo, talaga lang pag-iisipan mo na paano ko nga ba dinadala talaga yung kapayapaan? Paano nga ba talaga ako nagdadala ng galak? Paano nga ba talaga ako nagdadala ng liwanag? Paano nga ba ako nag-iibsan talaga ng pasanin sa aking kapwa? At yung tugtog na yon, kalagay lagi po sa cellphone ko. Itong huli sabi ko, patutugin ka ako natin pagka-communion para patuloy na pagninilay. Later on, yung pong link papalagay po namin dun sa FB page natin para makita nyo rin, para makatulong din sa inyo sa patuloy niyong pagninilay kung paano tayo tunay na paghaharian ng kapayapaan ng Panginoon at yung kapayapaan na yan, yung galak na yan, maibahagi natin sa ating pagmamahal, sa ating pananampalataya, sa ating pagbibigay ng pag-asa sa isa't isa.